Bukod sa pagsasapubliko ng SALN ng mga opisyal ng gobyerno, muli nanawagan ng ilang kongresista na isapubliko na rin ang mga pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure. Ayon pa sa isang mambabatas, mas mainam rin na mag-special session na ang Kongreso para palakasin ang kapangyarihan ng ICI. Si Mela Las Moras sa detalye. Sumulat na si Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando kay House Secretary General Sheloy Garafil para formal na sabihing payag siyang maisapubliko ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ayon kay San Fernando, bahagi ito ng matibay niyang commitment para sa pagpapanatili ng transparency, accountability at integridad sa pamahalaan. Kamakailan lang, inalis na rin ng Office of the Ombudsman ang restriction ukol dito. Welcome po kayo na busisiin o makakuha ng copy ng aking SALN. At we urge our fellow colleagues, our colleagues in the House of Representatives na to do the same, to authorize the Secretary General na isapubliko yung mga SALN ng ating mga kasamahan. Dapat kasi maging kahiya-hiya ang korupsyon eh. Dapat maging kahiya-hiya yung usapin ng extravagant and lavish lifestyle ng mga public servants. Una nang iginiit ni House Speaker Faustino Boje D. III na rerepasuhin na rin ng Kamara ang kanilang mga patakaran ukol sa pagsapubliko ng SALN ng mga kongresista. Sa ngalan ng transparency, muli ring nanawagan ang ilang mambabatas na isapubliko na ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang kanilang mga pagdinig ukol sa umano'y maanumalyang flood control projects sa bansa. When you say independent, dapat impartial. Hindi independent na kayo-kayo lang yung nag-uusap dyan sa ICI. Dapat lahat tayo involved dyan. Si Caloocan City 2nd District Representative Edgar Eriza naman nanawagan na rin kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magpatawag na ng special session sa Kongreso para agarang maipasa ang panukalang nagtutulak na mapalakas at mabigyan ng full investigative powers ang ICI. Kasunod na rin ito ng pag-atras ng mag-asawang contractors na sina Sara at Curly Discaya sa pakikipag-cooperate sa investigasyon ng komisyon. Sabi ni Erice, kung walang batas na magpapatatag sa kapasidad ng ICI, mananatiling powerless ang komisyon, bagay na dapat nang tugunan. Sabi naman ni ML Party List Representative Laila De Lima, bagamat umatras ang mga Diskaya, maaari na rin gamitin laban sa kanila ang mga nauna nilang testimonya, kaya't sana'y aksyonan na ito ng mga otoridad. Mela Las Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.